Nakatayo ako sa terrace seat ng isang modernong restaurant sa Bukananang, isang eksklusibong subdivision. Habang umihip ang maaliwalas na hangin, tahimik kong pinagmamasdan ang tanawin. Ang aking dating asawa na si Ramil at ang dati kong matalik na kaibigan na si Divina. Para silang perpektong mag-asawa na kakalabas lang sa pahina ng isang high society magazine habang nakaupo sa kabilang mesa. Ang matingin nila ay nakatuon sa tatlong batang lalaki na taglay ang pinahalong amo at kaunting kapiliyuhan. Ang aking maanak na kambal trio, na may mamukhang kahawik ni Ramil at ng aking dating sarili. Papa, pilhin mo yun. Hindi pwede. Sa susunod na bakasyon na lang. Naririnig ko ang kanilang walang kamuwang-muwang na usapan. Humilik si Divina sa braso ni Ramil at tumingin ng may pagmamahal. Sa tingin ng iba, nasarurok sila ng kaligayahan, pero hindi nila alam kung saan nakatayo ang pundasyon ng kaligayahang iyon. Hawak ko ang isang sobre na naglalaman ng gablangkong talaan na naiwan matapos nila akong palayasin sa sarili kong pamamahay at itapon na parang basura 9 na taon na ang nakakaraan, bitbit lang ang aking sarili. Sumiksik ako sa dulo ng teras para hindi nila ako makita sa kanilang paningin. Napansin ni Divina ang kilos ng magabata at may ibinulong sa tainga ni Ramil. Isa sa mga kambal ang humaplos sa kanyang ilong gamit ang ring finger ng kanang kamay habang nag-iisip. Hindi iyon ugali ni Ramil. Iyon ang kilos na ipinapakita ng aking yumaong ama tuwing ginagamit niya ang kanyang mahalagang lumang pluma. Biglang namutla ang mukha ni Ramil. Nilibot niya ang paningin niya na parang takot na takot at nang matama ang aming mamata o pakiramdam niya ay natama, bahagyang nangini ang kamay niyang may hawak ng baso. 9 na taon na ang nakararaan, inagaw nila ang kumpanya sa pamamagitan ng kanilang sabuatan at nawala sa akin ang lahat ari-arian, asawa, at kaibigan sa isang iglap. Ako na umiyak, nagmakaawa, at halos gumapang sa putikan ng umalis sa bansang ito, ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Siguro iniisip nila ngayon na ang pagbabalik ko ay isang nakataong muling pakikita lamang. May gustong sabihin si Divina pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Bakas sa kanilang mga mukha ang hindi may tagong takot na mabunyag ang kanilang maruruming kasinungalingan sa nakaraan. Dahan-dahan akong tumayo. Hinaplos na aking daliri ang gilid na mga mapanuyang dokumento mula 9 na taon na ang nakakaraan na nakatago sa aking bag. Ngumiti ako at sadyang dumaan sa ruta sa harap ng kanilang mesa. Nakita ko sa gilid ng aking mata na napatalon si Ramil nang magkasalubong kami. Ang mapayapa nilang araw-araw ay hindi na muling babalik. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang tahimik na ritual upang bawiin ang buhay na inagaw sa akin. Lumampas ako sa terrace seat ni Ramil at Divina at pumasok sa isang cafe sa tapat, mula sa upuan sa tabing ng bintana. Inobserbahan ko ang kanilang kilos. Nawala na ng tuluyan ang angas ni Ramil kanina. Mariing tinatanong siya ni Divina tungkol sa kung ano, ngunit hindi makasagot si Ramil at panay ang lingon sa direksyon kung saan ako nanggaling. Ang buhay nilang dalawa ay nakatayo sa pagsasakripisyo sa akin 9 na taon na ang nakakaraan. Noon makasama naming pinapatagbo ni Ramil ang technical department ng maliit na IT company na itinatag ng aking ama. Ngunit nang maging matagumpay ang negosyo, nakipagsabuatan siya kay Divina at pinalabas akong suspek sa pandarambong gamit ang manipulasyon sa stock at mga palsipikadong dokumento. Bago ko pa man may pagtanggol ang aking sarili, tinanggal na ako sa bahay, sa kumpanya, at maging sa pinagkakatiwalaan kong matalik na kaibigan. Sinabi nilang para ito sa proteksyon ng pamilya, at pagsagip sa kumpanya isang mapait na desisyon daw at ibinunton ang lahat ng sisi sa akin noon. Ang marangyang buhay na tinatamasan nila ngayon sa eksklusibong subdivision ay galing sa mga rehistro ng kumpanya ng ama ko na pilit kong prinotektahan at sa mga royalty fees ng mga patentadong teknolohiya na lihim naming binuo. Ipinagmamalaki nila sa lahat na ito ay bunga ng kanilang sariling galing, ngunit hindi nila alam na ang huling, alas na lihim kong itinabi bago ako umalis, ang tunay na selyong kumpanya at bahagi
Nang hindi pa naisa sa publikong teknolohiya, ay nasa akin pa rin hanggang ngayon. Yung taong yun hindi kaya. Parang naririnig ko ang boses ni Divina na puno ng pangamba na sumasama sa hangin. Palagi siyang ganun. Habang nagtatrabaho ako ng maigi, hinahangat niya ang lahat ng mayroon ako. At upang makuha iyon, hindi siya naatubiling itapon ako na parang walang kwentang basura. Dumaan sa aking pandinig ang masalitang malamig na binitawan sa akin noong umalis ako siyam na taon na ang nakakaraan. Wala kang talento sa negosyo at wala kang dignidad bilang asawa. Mula ngayon, umalis ka ng tahimik at walang bitbit na kahit ano. Ang malulupit na mata ni Ramil habang sinasabi iyon. At sa tabi niya, ang ekspresyon ni Divina na napipigil ng tawa habang umaartang umiya bilang matalik kong kaibigan. Habang nakatingin sa labas ng bintana, binuksan ko ang isang lumang kwaderno na nasa akin. Naroon ang matalaan ngang gastusin sa bahay at mga rekord sa kumpanya na isinusulat ko araw-araw siyam na taon na ang nakakaraan. Naniniwala silang nabura na nila ang lahat ng rekord. Ngunit detalyado kong itinala ang lahat ng transaksyong kinasangkutan ko para maunawaan kahit ng ikatlong partido. Sa ngayon, nag-arte silang perpektong masaya kasama ang mga bata. Ngunit habang lumalaki ang mga bata, hindi maiwasang lumabas ang mga kasinungalingang itinago nila. Biglang tumayo si Ramil at parang nagmamadaling tumakbo palabas ng restaurant. Hinabol siya ni Divina. Siguro pupunta sila sa lugar ng pangyayari noong araw na iyon para kumpirmahin ang isang bagay. Ngunit huli na ang lahat. Ha! 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 Hinabol siya ni Divina. Sa bayang ito kung saan ako bumalik, nakalatag na ang bitag na nakakaalam ng kanilang masasamang gawain. Sa loob ng siyam na taon, ni minsan ay hindi ko sila kinamuhian. Patuloy ko lang binibilang ang bigat ng mga bagay na inagaw sa akin. Anong mukha kaya ang ipakikita nila kapat nalaman nilang ang kasalukuyang buhay na binuo nila ay nakatayo sa isang napakabupo na pundasyon. Sa sumunod na sandali, umilaw ang screen ng aking smartphone. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Nakalagay sa screen ang pangalan ng law firm. Tahimik kong sinagot ang telepono. Sa mababa at kalmadong boses, sinabingang nasa kabilang linya, handa na ang lahat. Hihintayin na lang natin silang kumilos. Tumingin ako kay Ramil sa labas ng bintana at tumango ng bahagya. Nang tumakbo si Ramil palabas, natural na wala na ako dun. Nakalabas na ako sa likurang pinto at sumakay sa taksi sa eskinita. Habang pinakmamasdan ang tanawin ng lungsot mula sa bintana ng sasakyan, kinapa ko ang aking dibdib. Naroon ang isang sertipikong karapatan na pinakanais makuha ni Divina ngayon. Siyam na taon na ang nakakaraan, nang palayasin nila ako, ang mas pinak-interesan nila kaysa sa mismong kumpanya ay ang karapatan sa lupang minanako sa aking pamilya. Nakatayo doon ang punong tanggapan ng kumpanya, ngunit dahil nakapangalan ito sa akin, ginamit nila ang lahat ng paraan para makuha ang karapatan sa anyo ng donasyon habang ako'y gipit sa pag-isip at nawalan ng kakayahang magpasya. Bilang resulta, wala akong nagawa kundi itapon ang lahat at tumakas. Ngunit may isang bagay silang hindi napansin. Ang espesyal na kasunduan na ginawa ng aking ama sa bangko nung ginawa niyang kolateral ang lupang iyon nung nabubuhay pa siya. Ito ay nagsasaad na kung ang heredera ay tuluyang mahiwalay sa pamamahala. O kung may matuklasang katiwalian na nakakatugon sa mga partikular na kondisyon, ang karapatan ay automatikong malilipat sa management foundation ng mga kamag-anak sa panig ng naktagumpay silang palitan ang pangalan sa rehistro. Ngunit ang aktwal na karapatan sa pamamahala, ibig sabihin, ang pagsang-ayon sa lahat ng kita at pagunlat na gagawin sa lupang iyon ay nasa akin. Tumunog ang telepono. Hindi nakarehistro ang numero ngunit alam ko agad kung kanino gailing. Si Ramil. Hello? Ang boses na naririnig ko sa receiver ay puno ng pagkabalisa, malayo sa kayabangan niya kanina. Nasaan ka? Makipagkita ka sa akin ngayon din. Ano bang binabala mo?
Tahimik ngunit malamig akong sumagot. Anong sinasabi mo? Kakabalik ko lang sa Pilipinas. Hindi ba't nagtataguyod kang isang napakasayang pamilya ngayon? Huwag kang ang magmaang-maangan. Alam kong pumupunta ka sa lugar na yon. Ang bahay na yon at ang tindahan ay hindi mga lugar na pwede mong galawin. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, pero kung guguluhin mo pa ang buhay namin ngayon, mangyayari ulit ang nangyari 9 na taon na ang nakakaraan. Kahit ang pananakot niya ay lumana at gamit na gamit mula pa nung 9 na taon na ang nakakaraan, hindi niya namamalayan na ang lakas ng posisyon na akala niya ay kontrolado niya ay pinamamahalaan pala ng iba. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sumagot ako sa mahinahong boses. Katulad nung 9 na taon na ang nakakaraan. Oo nga pala. Nung araw na iyon, inagaw ninyo sa akin ang lahat. Pero Ramil, may nakalimutan kang mahalagang bagay. Ano yon? Ang inagaw mo lang ay ang nakaraan ko. Hindi mo naagaw pati ang kinabukasan ko. Ibinaba ko ang telepono. Ang sigaw ni Ramil mula sa receiver ay unti-unting lumayo. Nang sandaling iyon, nahagip ng aking paningin ang teras ng cafe kung saan sila naroon kanina. Nakita ko si Divina na despradong naghahanap ngang kung sino habang tinatawag ang pangalan ko. Ang katabi niya ay ang mga anak na may gulat na mga mukha. Nagsisimula na silang makapansin ngayon. Ang mapayapang araw-araw na gusto nilang protektahan ay manipulado palang ibang tao at nasa estadong pwedeng gumuho anumang oras. Sinabi ko sa driver ng taxi ang susunod na destinasyon. Ito ang venueng presentasyon para sa bagong proyekto na gustong-gusto ngayon ni Ramil. May card pa akong hawak. Ito ang sandali kung saan matatanggal ang maskara na pinapahalagahan nila sa mata ng publiko. Muling nag-vibrate ang smartphone sa loob ng aking bag. Sa pagkakataong ito, mula kay Divina, balak ko sanang balewalain pero napatigil ang daliri ko. Lumabas sa screen ang notification ng kanyang mensahe. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, diba? Ibalik mo sa akin ang akin. Bahagya akong natawa. Nakakatawa. Ang babaeng nang agaw ay nagmamakaawa ngayon na ibalik ko sa kanya ang dapat ay sa akin. Habang tumatakbo ang sasakyan, isang tahimik na apoy ang nag-alab sa kaibuturan ng aking dibdib. Nang hapong iyon, nasa lobby ako ng isang exhibition venue. Ito ang press conference para sa bagong proyekto na buong pagmamalaking ia-anunsyo ni Ramil. Sa pamamagitan ng press conference na ito, balak niyang patatagin ang kanyang posisyon sa industriya at makakuha ng karagdagang pautang. Maraming taga-industriya, media at mga kasabwat niya ang dumalo sa venue. Si Divina rin ay nakasuot ng mamahaling gown at umaarteng eleganteng asawa ng presidente. Ngunit matigas ang kanyang ekspresyon at paminsan-minsan ay matalim na tumitingin sa entrada. Sadyang hindi ako dumaan sa counter na para sa mga staff at sumama sa pilangang imbitadong bisita para tahimik na makapasok sa venue. Nang kumpirmahin ng staff sa reception ang listahan ng mga imbitado at makita ang pangalan ko, saglit silang nagtaka. Ngunit ipinakita ko ang card na may titulong Special Advisor na hindi dapat umiiral siyam na taon na ang nakakaraan ng may sanay na kilos. Nanigas ang hangin sa venue. Nang sandaling hawakan ni Ramil ang mikropono sa entablado at magsimulang magsalita ng mga mukhang makatotohanang salita tungkol sa bisyon ng tagumpay. Ang aming proyekto ay nakatayo sa ilalim ng ugnayan ng pamilya at tapat na pilosopiya sa negosyo. Nang umaling-aw-ngaw ang salitang iyon, nagbigay ako ng maliit na senyales sa staff na malapit sa switch ng ilaw sa venue. Nawala ang magandang perspective drawing ng bagong gusali na nakaproyekto sa screen, at napalitan ito ng ibang data. Ito ay ang kopya, nyega data ne rehistro tungkol sa tunay na pagmamay-ari ne lupa na bumubuo sa pundasyon nega proyektong ito. Kung gayon, nasaan po ang pahintulot mula sa pundasyon na siyang tunay na may-ari ng lupang iyon? Kumalat ang bulungan sa loop ng venue. Namutla si Ramil sa entablado at tumitig sa akin. Si Divina ay muntik ng sumigaw ngunit pilit niyang tinatakpan ang kanyang bibig habang nanginginig. Kampante akong naglakat sa pasilyo at tumigil sa posisyon kung saan makakatinginan kami ni Ramil na nasa entablado.
Inilawan ako nga spotlight. Ang dating asawa na pinakanais nilang burahin ay nakatayo ngayon bilang auditor na kumokontrol sa lugar na ito, Ginong Ramil. Napakaganda ng iyong presentasyon. Pero may isang bagay lang na kailangang itama. Nang itaas ko ang hawak kong dokumento, nakatinginan ang mga kinatawan ng malalaking bangko na nakaupo sa unahan. Tiyak na nabasa na nila ang mga audit materials na ipinadala ko ng maaga. Ang lupang ginagamit sa proyektong ito ay ipinagbabawal. Napaunlarin ng naiisang heredera batay sa kontrata 6 na taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, ang planong ito ay walang bisa mula pa sa simula, nagkagulo sa venue. Tumalon si Ramil mula sa entablado at akmang susugod sa akin ngunit pinigilan siya ng mga security guard ng venue. Ika, papatayin kita. Malamig ang tingin ng gataw sa paligid sa kanyang nakwawalang anyo. Ang maskarangang dating perpektong negosyante ay maingay na natutuklap. Nangingini na lumapit si Divina, ngunit malamig ko siyang tinignan. Bilang kaibigan, gusto ko sanang batiin ang iyong napakagandang pamilya. Pero ang kastilyong buhangin na itinayo sa kasinungalingan ay guguho kapag umihip ang hangin. Pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Iyon din ang ibinigay nila sa akin nun. Ngunit ang kaibahan, ang kasalukuyang ako ay may matibay na ebidensya at lohika para durugin ang ilusyong binuo nila sa loob ng 6 na taon. Sa sulok ng venue, takot na nakakapit ang mga bata sa gown ng kanilang ina. Ang kanilang inosenteng mata ay nakatingin sa pangit na anyong kanilang ama. Nang sandaling iyon, nakatanggap akong mensahe sa aking smartphone mula sa kawani ngang tanggapan ng gobyerno. Handa na po ang pagtanggap sa pagbabago ngang rehistro. Tapos na ang laban. Ang kayamanan at karangalang binuo ni Ramil ay magiging utang na lang sa susunod na sandali. Sa gitna ng magulong hangin sa venue, sadyang nanatili ako sa aking kinatatayuan at hindi gumalaw. Hindi para tumakas, kundi para saksihan ng maigi kung paano guguho ang kanilang binuong kasinungalingan dahil sa sarili nitong bigat. Si Ramil ay pinipigilan ng magwardiya, namumula ang mukha habang minumura ako. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dating baksik, at tuno na lang ang paungal ang isang talunan. Napaupo si Divina sa sahig, at nagpanik sa harap ang mga flash ng kamera nga reporter na dumaksa. Nang sandaling iyon, may gumalaw sa entrada ngang venue. Tahimik na lumapit sa akin si Ginoong Santos, ang veteranong accountant na sumuporta sa kumpanya mula pa sa panahon ng aking ama. Siya ang taong pilit nilang pinaalis, noong pinalayas ako, ni Ramil 6 na taon, na ang nakakaraan. Maligayang pagbabalik. Itinago ko ang lahat ng rekord na tiniis mo no araw na iyon. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na kwaderno. Ito ang orihinal na secret ledger na detalyadong nagtatala kung paano minanipula ni Ramil ang stock at gumawa nga pasipikadong dokumento noong inagaw nila ang kumpanya 6 na taon na ang nakakaraan. Naniwala silang itinapon na ang mga ito mula sa kumpanya matapos nila akong palayasin, ngunit lihim itong prinotektahan ni Ginong Santos at hinintay ang aking pagbabalik. Nang buksan ko ang kwaderno, lalong bumigat ang hangin sa venue. Hindi lang ito simpleng record. Nangangahulugan ito na ang ebidensya nga nilang pagtataksil ay pisikal na narito ngayon sa lugar na ito. Ginong Ramil. Tiningnan ko siya habang hawak siya ngang gaguwardiya. Sinabi mong wala akong talento sa negosyo at itinapon mo ako. Pero mukhang ang talento mo lang ay ang patuloy na mamuhay sa takot na ang mga bagay na nakuha ninyo ay nakatayo sa pagsasakripisyo ng iba. Inangat ni Divina ang kanyang mukha at gumapang papunta sa paanan ko. Parang awa mo na. Tama na. Gusto lang naman naming maging masaya. Naintindihan mo naman kami, diba? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong kakaiba ang katahimikan ng aking puso. Kung nun siguro, baka umiyak ako at muntik na silang patawarin sa mga salitang iyon. Ngunit para sa akin ngayon, ang kanyang paungal ay tuno na lang ng pakalkula ng gastos. Ang mga executive at investors sa paligid ay isa-isang lumalayo kina Ramil. Ramdam na ramdam ko kung paano naglalaho na parang bula ang katayuan sa lipunan na mahigpit nilang hinahawakan. Hindi ko sila inabutan ng kamay.
At sa halip ay sinabi ko ng mahinahon ngunit matatag. Hindi niyo kailangang tapakan ang buhay ng ibang tao para maging masaya. Kailangan mo ako sa simula pa lang. Napansin kong nakatingin sa akin ang isa sa mga bata, yung batang humaplos sa kanyang ilong kanina. Hindi siya umiyak o sumisigaw kahit nakikita niya ang pangit na pagwawalang kanyang ama. Tahimik lang niyang inobserbahan ang pangit na away ng mga matatanda. Sa kanyang mga mata ay nananahan ang tahimik na determinasyon na taglay ko noon. Lalampas na sana si Ramil sa huling linya. Kinapa niya ang kanyang bulsa para punitin ang bahaging notaryadong dokumento na ginawa noong kasal kami. Ngunit mas mabilis na pinapasok ni Ginoong Santos ang mapulis at abogado sa loop ng venue. Umabot na sa sugdulan ang kanilang pagkataranta. Tumingin ako sa exit ng venue at tahimik na huminga ng malalim. Ang sinulit na banat sa loop ng 9 na taon ay nagsisimula ng lumuwag. Ngunit hindi pa ito ang tunay na kaligtasan. Kailangan nilang aminin sa kanilang sariling mga kamay ang katapusang ito. Umalis ako sa magulong press conference venue at lumipat sa lounge ng kalapit na hotel. Kasama ko si Ginong Santos, at pareho naming pinapanood ang refleksyon ng maumikot na ilaw ng patrolcar sa labas ng bintana. Ayon sa plano ang lahat. Sa halip na aminin ang kanilang kasalanan, paninindigan nila hanggang huli na biktima sila. Gaya ng sinabi ni Ginoong Santos. Sunod-sunod na na-forward sa device ko na iniwan sa venue ang mga hindi natural na communication, records ni Ramila Divina. Bago pa man makialam ang mga pulis, nagpapadala sila sa isa at isa nga mensahe sa line na nagsisisyan. Ikaw ang may gawa nito. Hindi, ikaw ang nag-utos di ba? Isang pangit na palitan ng mga salita ng paninisi. Nang sandaling iyon, isang maliit na bagay ang nahagip ng aking paningin. Ang videoclip ng isa sa mga bata na palihim na kumuha ng isang asul na sobremula sa bag ng kanyang ama habang nakakagulo ang mga matatanda sa venue at akmang itatapon ito sa basurahan, ay ipinadala sa aking smartphone bilang analyze footage mula sa security camera. Pinalaki ko ang video. Ang sobrang hawa ng bata. Pamilyar ito. Hindi ba ito ang listahan ng mga hindi pa naisa sa publikong stock na inilabas ni Ramil mula sa safe ng kumpanya noong pinalayas niya ako 9 na taon na ang nakakaraan? Naniniwala silang wala ng halaga ang mga stock na iyon. Ngunit sa katunayan, ang mga stock na iyon ang pinakamalaking asset na sumusuporta sa aking pagbabalik ngayon. Hindi nila naintindihan ang kahalagahan nito at itinago lang bilang mahalagang lumang papel. Ginong Santos, napansin ba ang batang iyon? Mukhang likas na naiintindihan ng batang iyon kung ano ang itinatago at pilit na pinoprotektahan ng kanilang magulang. Ang bagay na pinaniwalaan nilang perpektong pamilya ay malamang na isang kakaibang espasyo kahit sa paningin ng bata. Naramdaman ng mga bata nang walang salita na ang buhay nila ay nakatayo sa pagsisinungaling ng mga magulang, pagtanggi sa aking paggiral, at pagpapahamak sa iba. Kinabukasan, laman ng headline sa unang pahinang diaryo ang mabilis na lumalagong kumpanya. Sa pilitang inimbestigahan dahil sa hinalang pandaraya sa hindi pa naisa sa publikong stock. Sa akala ni Ramil ay nakatawang anyo ang kanilang pagtataksil. At sa sobrang takot, siguradong lalo silang gumagawa ng paraan para magtakip. Ngunit habang pilit nilang nagtatago, lalong lumilinaw ang kontradiksyon sa mga numero sa nakaraan. Tumawag si Divina. Sa pagkakataong ito, hindi hysterical ang kanyang boses kundi nanginginig at mababa. Anong ginawa mo? Ang mga bata. Gusto nang sabihin ngang mga bata ang totu. Bakit pati mga bata dinadamay mo? Ibinaba ko ang tasang saa. Tanging tahimik na tunog lang ang umalingaw-naw sa kwarto. Ang nag-ugnay sa kanila ay kayo, Divina. Ang mabata. Mas nakikita nila ang tunay na anyo nga magulang kaysa sa inisip ng mga matatanda. Sa kabilang linya, parang may isisigaw sana si Divina pero nabubulol siya. Sa sandaling ito, parang narinig ko ang tunog ng pagguho ang huling balwarte ng kanyang dignidad bilang magulang sa loob ng kanyang puso. Ang lahat ng kasinungalingang sinabi nila na para daw sa pamilya ay bumabalik ngayon bilang patalim na tumutugis sa kanila mismo. Nagsimula akong maghanda para pumunta sa susunod na destinasyon. Ang lamat na nabuo sa loob ng kanilang pamilya ay lumalim na sa
puntong hindi na maayos ng kahit sino. Tumingin ako sa salamin at bahagyang ngumiti. Iba na ako sa babaeng umalis sa bansang ito na umiyak 9 na taon na ang nakakaraan. Isang bagong ako ang nakatayo doon. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Sina Ramil at Divina ay nawalan ng matinong pag-isip. Nang malaman nilang umaabot na ang investigasyon ng pulisya, nagplano silang gawing para ang manakatagong aset ng kumpanya. At nagtangka pang galawin ang savings account para sa edukasyon na nakapangalan sa mga bata. Kung sasabihin nilang para sa kinabukasan ng mga bata, walang magrereklamo. Habang binibikas ang ganitong babaw na dahilan, lumitaw sila sa bangko sa kalaliman ng gabi. Ngunit naunahan na sila ng aking abogado sa kilos na iyon. Wala ako sa account ng bangko. Ngunit may mahigpit na tagubilin na nakapasok. Nang sandaling hilingin ni Ramil na mag-withdraw sa account, nagbago ang ekspresyon ng teller at lumabas ang branch manager mula sa likod. Paumanhin po, ngunit ang trust authority ng account na ito ay nailipat na sa ibang third party na siyang legal guardian sa kasalukuyan. Nagwala si Ramil at ang kanyang pagsigaw ay ipinapakita sa camera footage na dumating sa aking device. Third party? Pera ito ng mga anak ko. Sinong may karapatang gumawa niyan? Sumagot ang branch manager ng mahinahon ngunit matatag. Ito ay legal na garnishment para sa layuning protektahan ang nakapangalan. Ito ay batay sa settlement clause tungkol sa investment ratio nung itinatag ang kumpanya. 9 na taon na ang nakakaraan at sa sumunod na maanomalyang manipulasyon ng stock. Napaupo si Divina sa sahig. Ang huling sandigan ng marangyang buhay na pilit. Niyang pinoprotektahan ang pondo para sa edukasyon ay na-freeze dahil sa kanilang sariling katiwalian. Sa lobby ng bangko, sila na dapat ay nag-alala sa sasabihin ngang ibang tao ay nagsimulang magaway at magsakitan ng hindi alintana ang tingin ng paligid. Ikaw kasi, palpak ka. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo kasi inalis ng maayos ang babaeng yon. Ang ugnayan ng 2 taong dating makasabwat at nagtatawanan para ipahamak ako ay nabubulok ng ganito kabilis at kawalang saysay. Ang mataon ng paghihirap na ipinataw nila sa akin ay nagiging putikan na lumululon sa kanilang pang-araw-araw na buhay ngayon. Isang pangyayari pa ang nagdagdag sa kanilang kamalasan. Nagsimulang tumanggi ang mga bata na umuwi sa kanilang bahay. Nang makitang bata ang kahiyahiyang ugaling kanilang magulang, sinabi daw nila sa kanilang guro sa paaralan at sa Child Protective Services na ang tito at titang, yon ay hindi namin mama at papa. Ang pagguho mamilyang binuo sa kasinungalingan. Hindi lang ito nangangahulugan ng pagbagsak nga ekonomiya. Tahimik ngunit tuluyan na silang itinakwil ng maanak na sinasabi nilang tanging sandigan ng kanilang puso. Dumating sa akin ang supoena mula sa pulisya. Nakasulat doon ang akusasyon laban kina Ramil at Divina para sa pandarambong at paninirang purisiyam na taon na ang nakakaraan. Binuksan ko ang bintana at nagpahangin sa gabi. Parehong panahon noong itinapon ako 9 na taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, nanginginig ako sa pangungulila. Ngunit iba na ngayon. Sa paligid ko ay naroon ang mga alaala na aking prinotektahan at ang testimonya ngang mataong naniwala sa akin. Dumating ang huling mensahe mula kay Ramil. Tapos na ang lahat. Kung ibabalik ko ang lahat, matatapos na ba to? Isinara ko ang screen nang hindi man lang binabasa ang mensahe. Wala pa silang naintindihan. Ang hangat ko ay hindi pera o pagbabalik ng mga bagay na madaling makuha. Ang hangat ko ay ang 9 na taong dignidad na inagaw nila sa akin. Kinabukasan matapos magpakita ng kahiyahiyang eksena sina Ramil sa bangko, pumunta ako sa bahay na dati naming tinitirhan. Hindi sa marangyang condominium na tinitirhan nila ngayon, kundi sa lupang minanako sa aking ama kung saan nakatayo ang lumang bahay. Ang lupang ito ang lugar na sinubukan nilang agawin gamit ang tusong pamamaraan 9 na taon na ang nakakaraan. Ngunit nasa akin ang orihinal na kopya ng espesyal na kasunduan na ginawa ng aking ama nung nabubuhay pa siya. May hindi pamilyar na anino sa harap ng bahay. Si Aling Cora, isang matagal ng kapitbahay. Siya lang ang naisang tao na naalalang kinausap ako nung pinalayas ako 9 na taon na ang nakakaraan.
Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mamata sa gulat, at pagkatapos ay tumango ng malakas. Nakabalik ka na pala, yung mataong yon, kamakailan lang ay pilit nilang binubuksan ang lumang bodega niyo. Parang may hinahanap sila. Pero tuwing ginagawa nila yon, nababalot ng kakaibang hangin ang buong kapitbahayan. Ang testimonya ni Aling Chora ay nagpapatunay sa aking hinala. Iniisip nila na mayroong mapagpasyang ebidensya na nakatago sa kung saan sa lupang pinaniniwalaan pa rin nilang pag-ari nila. O baka natatakot sila na may nakatagong record ako na magpapatunay sa kanilang masasamang gawain sa nakaraan. Lubos akong nagpasalamat sa kanya. Maraming salamat po. Hindi niyo alam kung gaano ako nailigtas na mga salita niyo noong araw na iyon. Ngumiti siya ng may kabaitan at hinaplos ang aking likod. Mula noong araw na yon, lagi akong nagdarasal na hindi pwedeng manatiling masaya ang mataong kasing sa Manila. Nang sandaling iyon, tumawag ang management company ng condominium. May ulat na nagbabala si Ramil na itapon ng walang paalam ang mga gamit na naiwan ko 9 na taon na ang nakakaraan. Mukhang naniniwala siya na kapag pisikal niyang binura ang mga bakas ko, tuluyan nang mawawala ang kanilang mga kasalanan. Agad kong pinapunta ang abogado sa lugar. Kasabay nito, ipinaalam ko sa management company na ang laman ng makahon na balak nilang itapon bilang personal na gamit ko ay sa katunayan ay mga accounting documents na naglalaman ng ebidensya ng kanilang pandarambong. Isang kabalintunaan na habang pilit nilang binubura ang aking pag-iral, lalo nilang inilalantad sa publiko ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Nasa punto na sila kung saan hindi na sila makakaatras pa. Nang hapong iyon, tumawag din ang nurse mula sa ospital. Ang nanay ni Ramil, ang dati kong biyenan, ay na-ospital daw dahil sa shock nang mabalitaan ang mga nangyayari kamakailan. Siya ang mismong taong malamig na nagsabi na hindi ako nababagay sa kanilang pamilya nung pinalayas, ako 9 na taon na ang nakakaraan. Sinabi ng nurse na nakatalaga sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ng pasyente na parang deliryo na. Dapat sinabi kong tama ka nung araw na yon. May ideya po ba kayo kung ano ibig sabihin niya? Siguradong nababago na ang pananaw nga nasa paligid. Ang imahe ng perpektong pamilya na kanilang prinotektahan ay hindi na kayang panatilihin. Mga kamag-anak, kapitbahay, at dating mga kasabwat, ang mga kakamping nakuha nila sa pagtatanggal sa akin ay natatakot na ngayon sa kanilang kalupitan at nagsisimulang tumingin sa akin. Ang tunay na biktima. Tumingala ako sa langit habang umihip ang malamig na hangin. Naalala ko ang mga salitang isinumpa ko sa aking puso noong umalis ako sa lupang ito 9 na taon na ang nakakaraan. Darating ang araw na ang katotohanan ay dito mismo sasabihin. Alam ko na ang susunod na gagawin ni Ramil. Gaya ang isang hayop na nasukol, susubukan niyang makipaugnayan ulit sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa akin na ang kontrol. Ang pagkataranta nina Ramil at Divina ay hindi na may tago at lantad na. Hindi man lang nila binisita ang na-ospital na ina ni Ramil at hindi rin sila makapasok sa kumpanya. Kaya parang mapresong natatago sa loob ng kanilang marangyang condominium. Nung una ay parang pananakot ang nilalaman, ngunit unti-unti itong nagbago sa nakakaawang, mensahe na makahalong pagmamakaawa, at paninisi sa iba. Dahil sayo na ospital si Mama, tigil operasyon ang kumpanya. Masama ang tingin sa amin mega kapitbahay. Sinong maakala na mangyayari to? Natawa na lang ako sa mensahe ni Ramil. Hindi ito sinong maakala. Ito ang resultang landas na pinili mo. Ang mensahe naman ni Divina ay punong mas nakakaawang katotohanan. Uy, mag-asawa lang kami. Yung bata, pamangkin mo rin sila diba? Isipin mo naman kahit konti ang nararamdaman ng isang ina. Kung para ang problema, gagawan kong paraan, kaya irong mo na tong kaso. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa kanyang tapang na tawaging pamangkin ko ang mga bata. Sa loob ng 9 na taon, tratuhin nila ang mga batang iyon bilang pag-ari nila at tuluyang binura ang aking pag-iral. Ngayong dehado na sila, saka lang nila ako gagamitin bilang ina kapag pabor sa kanila.
Sa araw na ito, sadyang napakita ako sa lobby ng kondominium na tinitirhan nila. Nagulat ang caretaker nang makita ako sa entrance pero parang nakahinga rin ng maluwag. Matagal nang kakaiba ang atmosfera dito sa Tondo. Sawa na rin ang mga residente sa mayabang na asal ng pamilyang yon. Mabuti naman at bumalik na kayo. Umupo ako sa silya sa lobby at hinintay silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang hapo na mukha ni Ramil at Divina. Napatigil silang dalawa nang makita ako. Magkahalo ang takot, at pagtataka kung bakit ako naroon sa kanilang nga ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo to bahay. Lumapit si Ramil habang pabulong na nagsasalita, aligaga sa paligid. Tumingala ako sa kanya nang hindi tumatayo. Na ospital daw ang mama mo. Hindi mo ba bibisitahin? Manahimik ka? Ayusin mo na lang ang sitwasyong ito gaya ngang sinabi ko. Ikaw may pakanan nito diba? Pulis, beer, lahat tugawa mo diba? Akmang hahawakan ni Divina ang balikat ko pero tahimik ko itong iniwasan. Wala sa hulog ang mga sinasabi mo. Ginagawa ko lang ang proseso para mabawi ang mga inagaw. Sa akin 9 na taon na ang nakakaraan. Anong masama doon? Nang sandaling iyon, muling bumukas ang elevator at tumakbo palabas ang mga bata. Nang makita nila ako, saglit silang napatigil sa gulat, at pagkatapos ay parang may nakumpirma sila at lumapit sa akin. Mama ba kita? Hinawakan ng isa sa mga bata ang kamay ko. Ang pakiramdam ng maliit na palat na iyon ay gumising sa alaala nung 9 na taon na ang nakakaraan. Namutla sina Ramil at Divina, at pilit na inilayo ang bata. Hoy! Doon kayo! Wala siyang kinalaman dito. Sumigaw si Divina. Ang eksenang iyon mismo ang pinakamalinaw na ebidensya na kahit sinasabi nilang mahalaga ang pamilya, tinatrato lang nila ang mga bata bilang kasangkapan. Malamig na nakatingin ang residente sa paligid sa buong pangyayari. Hindi na makakapit sa akin si Divina at napaluhod na lang sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig si Ramil sa galit pero wala siyang nagawa kundi tumayo lang habang nakikita ang paglapit ng mga bata sa akin. Sila mismo ang sumira sa maskarang pinakanais nilang protektahan. Makinig ka Ramil. Ang simulang katapusan ay narito na. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay ng mga bata at naglakat ng tuwid ang likod. Naririnig ko sa likuran ang iyak ng mga bata at pagsisihan ng dalawa. Mas masakit at walang pag-asa ang tunok niyon kaysa sa mga salitang pamamaalam na narinig ko 9 na taon na ang nakakaraan. Umalis ako sa lobby ng condominium at sumakay sa taksi papunta sa isang lumang maliit na opisina sa gilid ng bayan. Ito ang opisina ni Ginong Santos, ang accountant na pinakakatiwalaan namin mula pa sa panahon ng aking ama. At dito rin nakatipon ang ngareko ng aking laban sa loob ng 9 na taon. Nakaayos sa opisina ang libu-libong dokumento na aming naipon. Mga record ng deposito at withdrawal sa bangko, palsipikadong minutes ng meeting, at kopyaen dobleng libro na ginawa ni Ramil para lustayin ang asset and kumpanya matapos nila akong palayasin. Ang lahat ito ay nagsisilbing kadena ngayon para sukulin sila. Napansin ko ang isang lumang resibo na nakalagay sa sulok ng mesa. Ito ang record na binayaran ni Divina sa pangalan ko bilang disposal fee ang mga gamit sa maliit na tindahan na kinailangan kong bitawan nung araw na pinalayas ako sa kumpanya 9 na taon na ang nakakaraan. Sa tabi ng halaga ay may maliit na sulat kamay. Niya na nagsasabing bayad na lahat dito. Hindi ka na makakabalik. Tingnan mo to. Sa likod ng resibong to. Itinuro ni Ginong Santos ang isang marka ng kickback na masasabing matibay na ebidensya na ang ibinayad ay galing pala sa pondo ng kumpanya. Kahit ang gastos sa pahahanda para palayasin ako, ay ninakaw nila sa kumpanya. Nang sandaling iyon, tumunok ng malakas ang aking smartphone. Ang tumatawag ay hindi si Ramil o si Divina. Ito ay mula sa lalaking dating operations manager ng kumpanya na ginamit nila noong araw na pinalayas nila ako. Matagal ko nang pinag-isipan to, pero noong makita ko ang mga batang yon na umiyak sa lobby ng Tondo, naisip kong hindi ko na to pwedeng itago.
Sinabi niyang ilalabas niya ang cash na tinanggap niya mula kay Ramil 6 na taon na ang nakakaraan bilang kabayaran sa kanyang pananahimik, pati na rin ang pirmadong kasunduan na nagpapatunay dito. Sa pamamagitan nito, tuluyan ng guguho ang kanilang istruktura ng kontrol. Nakita lang nila ang pamilya, kumpanya, at pera bilang pare-parehong kasangkapan na pwedeng gamitin. Ang istruktura ng dominasyon sa loob ng pamilya na kanilang binuo ay lumilinaw na parang mga piraso ng puzzle na nabubuo. Ang ugnayan ng pagdepende ni Ramil at Divina, pahawak sa kahinaan ng isa't isa, at pagtuturing sa akin bilang karaniwang kaaway para mapanatili ang kanilang manipis na ugnayan, ang lahat ng ito ay mapuputol dahil sa mga dokumentong ito, tahimik na sinabi ni Ginoong Santos. Nagsisimula nang mapansin ng lahat ang abnormalidad. Kahit ang mga kapitbahay ay nadududa sa paraan ng pagpapalaki ng maasawang yon, nang makita nila ang kalagayan ng mga bata. Wala nang magtatanggol sa kanila ngayon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kulay kahel ang kalangitan sa malayo dahil sa paglubok ng araw. Ganito rin ang kulay ng paglubok ng araw noong araw na pinalayas. Ako sa bahay 6 na taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, nawalan akong pag-asa sa gitna ng kalungkutan dahil walang nakakaunawa sa akin. Ngunit ngayon, nasa paligid ko ang maraming rekord na magpapatunay sa katotohanan at ang boses ng mga taong naniniwala sa akin. Handa ka na ba? Tatapusin na natin ang lahat bukas. Tumango ako ng malakas sa tanong ni Ginoong Santos. Hindi na lang ako basta biktima. Handa na ang lahat para bawiin ko ang aking dignidad. Ang aking buhay. Gamit ang sarili kong makamay. Sa huli, kinuha ko ang pluma na iniwan ng aking ama. Ang kilos ng ama na iyon na walang malay na ginayang kamayng bata. Marahil ang mabatang iyon ang tunay na ugnayan na pamilya na hindi nila napansin. Kinabukasan. Bago pumasok ang joint audit ng DOJ at BIR, binisita ko ang opisina na pinamumunuan ni Ramil. Ito ang lugar na puno ang alaala na pinagsikapan naming palaguin aking ama. Namutla si Ramil at tinitigan akong matalim na mata. Anong kailangan mo? May balak ka pa bang agawin? Hindi ko siya pinansin at kalmadong naglakad patungo sa opisina ng presidente. Naroon ang nagpapanik na accounting staff at ang abogado na nasa likuran ko. Wala akong agawin. Nandito ako para maningil. Inilagay ko sa ibabaw ng mesa ang file na naglalaman ng lahat ng rekord sa loob ng 6 na taon at ang pinakabagong legal notice. Ito ang detalyadong verification data tungkol sa paglabas ng pondo ng kumpanya at hindi tamang paggamit ng personal na asset sa nakalipas na 6 na taon. Ipakikita ko ito ngayon sa BIR at sa mga shareholders na sumuporta sa kumpanya. Sumigaw si Ramil na parang pinuputol ang sasabihin ko. Ngunit wala na ang dating talim ng kanyang boses. Falsipikado ang data na yan. May perpekto akong depensa. Nagpatuloy lang ako sa pagkumpirma ng walang emosyon. Kung falsipikado, paki-check ang pirma na to. Ito ang kasunduan na ginawa niyo ni Divina 8 taon na ang nakakaraan para ilipat sa personal na gamit ang asset ng kumpanya. Tugma ang petsa at numero ng passbook, hindi ba? Nanginginig ang kamay ni Ramil at akmang agawin ang kasunduan. Ngunit binawi ko ito at humarap naman kay Divina. Divina, alam mo rin dapat to. Ang dahilan kung bakit nalugi ang tindahan ko nun ay dahil nilustay mo ang pera ng kumpanya para ibili ng branded na bag mo. Namula ang mukha ni Divina at umiyak. Hindi. Gusto ko lang naman maranasan ang buhay na gaya ngang sa iba. Hinarap ko siya ng tahimik na kumpirmasyon. Para sa buhay na gaya ngang sa iba, sinira mo ang susi ng iba at pinalayas ang matalik mong kaibigan. Ito ang sagot na ibinigay mo. Hindi ba? Bumigat ang katahimikan sa opisina. May isang batang empleyado ang takot na pumasok. Siya ang temporary staff na kinuha namin bilang tagapag-alaga ng mga bata na nakita ko sa lobby. Pasensya na po. Tungkol po sa dokumento sa custody ng mga bata. Itong hawak po ni attorney. Itinuro niya ang dokumento na hawak ko at ipinakita ang intensyon na ituloy ang proseso. Napaluhod si Ramil. Pati custody?
Ano bang balak mong agawin sa akin? Hindi ako sumigaw o umiyak. Isa-isa ko lang inilatag ang katotohanan para sarhan ang kanilang daan palabas. Wala akong agawin sa iyo. Ibabalik lang sa tamang lugar ang mga bagay na inagaw niyo. Nawalan ka na ang karapatang patakbuhin ang kumpanyang ito, pati na rin ang karapatang makipag-usap sa mga bata bilang magulang. Tumingin sa akin si Ramil na parang nagmamakaawa. Ang malulupit na mata na ipinakita niya nung pinalayas ako ay nanginginig ngayon na parang sa takot na bata. Teka, pag-usapan natin to. Di ba minahal mo naman ako nun? Pwede pa tayong magsimula ulit. Magsimula ulit tayo. Malamig ko siyang sinagot. Nung nga gabing umiyak ako habang yakap ang mga bata sa ibang bansa sa loop ng 9 na taon. Naalala mo ba ako kahit isang beses? Hindi, abala ka sa pagprotekta sa posisyon mo. Nawalan nagsasabihin si Ramil sa aking walang emosyong kumpirmasyon. Naintindihan na rin ng mga empleyado sa paligid ang katotohanan at sabay-sabay silang lumayo sa kanya. Ganap nang bumalik sa akin ang kapangyarihan. Wala nang tumatawa sa kanya na presidente sa opisina na ito. Sumisikat ang araw ng umaga sa labas ng bintana. Ayusin ang katotohanan. Kumpirmahin ang mga rekord. Ganon lang kadaling gumuho ang kasinungalingang binuo nila. Kinuha ko ang huling papel mula sa aking bag. Ito ang opisyal na dokumento na may tatak ng pundasyon na siyang tunay na may-ari ng lupang ito. O sige, simulan na natin ang susunod na proseso. Para hindi na ninyo muling matapakan ang lugar na ito. Sa aking tahimik na deklarasyon, nakatitih lang si Ramil sa sahig habang nakaluhod. Balot ng katahimikan ang opisina ng presidente, na parang mapapatid, na sinulit. Ang hawak ko ay hindi lang simpleng dokumento. Ito ang kasunduan ng pagtataksil na ginawa ni na Ramil at Divina pagkatapos nila akong palayasin 9 na taon na ang nakakaraan. Tingnan mo to. Nung araw na yon, 2 oras lang matapos niyo akong palayasin, pumirma kayong dalawa sa kontratang ito at tinapos ang paghahanda para agawin ang kumpanya ko. Malinaw ang petsa at pirma nilang dalawa sa dokumentong ipinakita ko. Ito ang matibay na ebidensya na magpapabulaan sa matagal nilang kasinungalingan. Na napilitan lang silang kunin ang kumpanya dahil wala akong kakayahang mamahala. Ang depensa na pinaniwalaan ni Ramil ay tuluyang nawalan ng bisa dahil mismo sa rekod ng kanilang sabuatan na ginawa nila para ipahama ako. Walang lakas na tiningnan ni Divina ang dokumento at natigilan nang makita ang sarili niyang pirma. Bakit nasayo to? Di ba itinago ko to sa kaloob-luban ng safe noon? Hindi mo itinago. Iniwan yan ng ama ko. Tahimik akong sumagot. Napredik ng ama ko kung anong mangyayari sa kumpanya pagkatapos niyo akong palayasin. Kaya iniwan niya ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa kasamaan niyo sa secret compartment ng safe na to. Mula noong araw na pinalayas niyo ako, ang kumpanyang ito ay hindi naging inyo kahit kailan. Nang marinig ang masalitang iyon, tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Ramil. Ipinagmalaki niya na ang lahat ng tagumpay na nakuha nila ay bunga ng kanilang sariling galing. Ngunit ang pundasyon pala nito ay isang malaking bitag na inihanda na para sa kanyang anak. Kasabay nito, naktugma ang data na nakaproyekto sa screen ng venue at ang mga numero sa dokumentong hawak ko. Ang halagang nilustay nila at inilipat sa personal na gamit ay tumutugma sa halagang danyos na siningil ko pagbalik ko. Ang katayuan sa lipunan at kayamanan na kanilang inasahan ay nakalkula na mula sa simula bilang makbagay na dapat ibalik. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ginoong Santos kasama ang ilang pulis at abogado. Ginoong Ramil, Ginang Divina, inaanyayahan namin kayo sa istasyon dahil sa hinalang ng pandarambong at hindi tamang paggamit ng aset ng kumpanya. Sinubukan ni Ramil na manlaban ngunit napaupo na lang siya sa sahi ng walang lakas. Ang titulo ng presidente na pinakanais niyang protektahan ay tinatanggal na ngayon ng mapulis. Nakatitik si Divina sa dokumentong. May pirma niya. May ibinubulong habang umiyak. Ngunit wala nang sinuman sa kwartong ito ang naawa sa kanyang ngaluha.
Dumako ang tingin ko sa mga bata na tahimik na nagmamasid sa sitwasyon sa sulok ng kwarto. Kahit sa harap ng pagbagsak ng kanilang nga magulang, hindi sila nagugulo at nakatingin lang sa akin. Bahagya, akong ngumiti sa kanila. Nang sandaling iyon, nawala ang takot sa mga mukha nga mabata at napalitan ito ang banayat na liwanag na parang nakahanap na sa wakas ngang lugar kung saan pwede silang mapanatag. Siya na nakbalak agawin ang papel ngang ina at agawin ang lahat sa akin. Ang tanging nakuha niya sa huli ay ang katibayan ng kanyang sariling pagbagsak na kinumpirma ngang kanyang sariling pirma. Ang pluma ama na nasa akin ngayon, gamit ang pluma na iniwan ng ama, masisimulan ko na sa wakas na isulat ang karuktong ng aking buhay. Nabuhay ako sa loop ng 9 na taon para sa araw na ito. Hindi lang ang nakaraan ko ang inagaw nila. Ang kasalanan nila na subukang agawin ang kinabukasan ko ay lalamon ngayon sa sarili nilang buhay. Bago lumabas ng kwarto, lumingon ako kay Ramil sa huling pagkakataon. Ramil, naalala mo ba ang salitang isinumpa ko sa lamig noong gabing itinapon mo ako noong taglamig? Darating ang araw na ang katotohanan ay sasabihin sa lugar na ito. Ang araw na yon ay ngayon. Taas nu akong umalis sa kumpanya. May isinisigaw si Ramil sa likuran ko gamit ang boses na wala sa sarili, pero hindi ko na naririnig. Ang unang hagbang para mabawi ang aking buhay ay nagsisimula na ngayon dito. Tahimik kong pinanot sa entrada ng gusali ang pag-alis ng sasakyan ng pulis mula sa harapang pinto ng kumpanya. Nang daling sina Hamiu at Divina. Ni minsan ay hindi sila makatingin sa akin ng diretso. Para sa kanila, hindi na ako isang katapat na pwedeng labanan, kundi isang tagapahukom na sumira sa kanilang buhay. Pagkatapos niyon, hinarang ko ang lahat ng kontak mula sa kanila sa pamamagitan ng abogado. Kahit magmakaawa sila o mag-alok nga, settlement sa pamamagitan nga abogado, wala na akong pakialam. Ang lahat na mang-iinsulto at hindi makatarungang pagtatanggal na ginawa nila sa akin noon ay sisingilin ngayon ng malamig sa pamamagitan ng legal na proseso at mga numero. Wala na tayong kailangang pag-usapan, di ba? Tumango ng malalim ang abogado sa tabi ko sa aking sinabi. Opo, lahat ng pagsisikap niyo hanggang ngayon ay kinilala ng batas. Ang pagsesend ng demand letter para sa mga asset nila ay isasagawa ng sunod-sunod. Hindi niyo na kailangang makialam pa sa buhay ng mga taong yon. Bumaon ng malalim sa dibdib ko ang mga salitang iyon. 9 na taong pamumuhay sa takot sa kanilang anino, at pag-iral para lang makabawi sa kanila. Dumating na ang panahon para lumaya sa lahat ng bigat na iyon. Pumunta ako sa condominium na tinitirhan nila para kunin ang magamit ng mabata at dalhin sila sa bagong titirhan. Papasok sa kwarto, nakalat doon ang labing ang perpektong buhay mayaman na kanilang binuo. Mga mamahaling branded na muebles. Ngunit ang lahat ng ito ay nagpapakita lamang ng malamig at walang laman na espasyo. Tumakbo palapit sa akin ang nabata nang makita nila ako. Mama, uwi na tayo. Tumango ako ng malalim sa tanong nila. Mula ngayon, hindi na nila kailangang umarte sa isang pamilyang punong kasinungalingan. Tuturuan ko silang ang tunay na katapatan na itinuro sa akin ng aking ama nun. Lumabas mula sa kalubluban ng drawer ang passbook at selyo na nakapangalan sa akin na itinago ni Divina. Ito ang maninakaw sa akin 9 na taon na ang nakakaraan. Nang hawakan ko ito, may mainit na damdamin na umusbong mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Lahat ng inagaw ay bumabalik ng ganito. Ngunit hindi lang mga bagay ang nabawi ko. Ang dignidad ko mismo. Kahit ano pa ang sabihin sa interrogation room ng pulisyang dati kong matalik na kaibigan na si Divina na siyang nanakit sa akin ng pinakamalalim, wala na akong pakialam. Siguro habang buhay na siyang hindi makakalaya sa sumpangang paniniwala na siya ay espesyal na tao at pamumuhay sa pagtapos sa iba. Isinauli ko ang susing kwarto sa caretaker ng condominium. Salamat po sa pagod niyo. Bakante na po ang kwartong ito. Binigyan ako ng caretaker ng taos-pusong pasasalamat. Mabuti naman po at nakabalik na kayo. Parang luminis ng kaunti ang hangin sa bayang ito. Umalis ako sa condominium at sumakay sa sasakyan kasama ang nga bata. Ang tanawing ng lungsod mula sa bintana ng sasakyan ay parang walang pinagbago mula nung 9 na taon na ang nakakaraan, ngunit sa aking paningin, ibang-iba na ang tanawin. Sa lugar na pupuntahan namin,
Wala na ang dating ako na biktima. Naroon ang aking kinabukasan bilang isang ina at bilang isang tao na magbubukas ang sariling landas sa buhay. Pinaandar ko ang makina at inapakan ang silinyador. Palayo ng palayo ang kanilang kastilyo na nakikita sa rearview mirror. Hindi na kailangang lumingon pa. Naputol na ang lahat ng kadanang gumagapos sa akin. Kaya bumalik kami sa sariling bahay na minana ko sa ama. Ang lumang bahay na tusong sinubukang agawin ng 29 na taon na ang nakakaraan sa bakuran, namumulala pa rin ang puno ng kalachuchi na itinanim namin ng aking ama nung bata pa ako. Nung araw na pinalayas ako dito, mukha itong malapit ng mamatay. Ngunit ngayon ay malakas na ang maugat at parang ipinagdiriwang ang paglipas ng panahon. Nang hapong iyon, dumating ang huling settlement proposal mula sa abogado na nagpapakilalang kinatawan ni Ramil. Nakasulat dito na ililipat sa akin ang pagmamay-aring kumpanya, real estate, at lahat ng freeze na asset. Napagtanto nilang wala na silang kahit isang paraan para labanan ako. Kinuha ko ang pluma, pagkabasang dokumento. Walang pag-alinlangan. Pumirma ako at isinara ang sobre. Ito ang ganap na pamamaalam sa kanila na naktangkang sirain ang aking buhay. Sa hapunan, ako at ang mga bata lang ang nasa mesa. Nakatitig pa rin sila sa mukha ko habang kumakain na parang may kinukumpirma. Wala na ang anino nga batang tahimik na nag-abang ng timpla ng mukha ni Ramil at Divina sa hapagkainan nun. Ngayon, masigasig nilang ikinukwento sa akin ang mga nangyari sa kanila ngayong araw gamit ang mga putol-putol na salita. Nang sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pagbukas kong pinto, nakatayo doon ang nga dating empleyado na sumuporta sa kumpanya nga ama at lihim na nagprotekta sa akin, pati na rin si Aling Chora na kapitbahay. May dala silang maliliit na regalo at bulaklak. Welcome back. Ang galing mo talaga. Naluha ako sa sinabi ni Aling Cora. 9 na taon na ang nakakaraan. Nawalan ako ng pag-asa at umalis sa bayang ito sa pag-akalang walang tutulong sa akin. Ngunit ang totoo, walang nagpabaya sa akin. Masyado lang akong abala sa pagprotekta sa sarili kong dignidad kaya hindi ko nakita ang kabutihan nege paligid. Ang masang pinaksaluhan namin ay mas mainit kaysa sa anumang pagkain sa mamahaling restauran. Ang pinausapan nila ay mga kwento tungkol sa dating kumpanya, ang pagkataong aking ama, at ang tungkol sa bago kong buhay mula ngayon. Walang puwat sa 2 taong nakpahama sa akin o alaala ng pahihiganti dito. Tanging ang mapayapang oras lang ng mataong tapat na humarap sa isa-isa ang dumadaloy. Biglang kinuhang isa sa mga bata ang pluma na pamana ng aking ama e ginalaw ang kanyang daliri sa lalagyan nito. Tumingin siya sa akin nang walang sinasabi at ngumiti ng banayat. Nang sandaling iyon, parang naintindihan ko na sa wakas ang kahulugan nga. Mga salitang itinuro sa akin nga. Ama na ang dignidad ng buhay ay hindi inaagaw ng iba, kundi pinoprotektahan ng sarili. Sa labas, umihip ang maliwalas na hanging ngabi. Hinaplos ko ng marahan ang ulong mabata, hindi na nila kailangang magsinungaling ulit. Ako rin. Hindi na kailangang burahin ang sarili para sa kapakanan ng iba. Magsusulat ako ng bagong kwento mula ngayon para sa sarili ko at para sa mga taong nagmamahal sa akin. Nang lumalim ang gabi at nakauwi na ang lahat, tahimik kong binuksan ang bintana. Nagniningning ang bilog na buwan sa langit. Ang 9 na taong paghihirap ay hindi nasayang. Ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon ay dahil sa sarili kong paninindigan na hindi sumuko kahit inagaw ang lahat sa akin noong araw na iyon sa lugar na iyon. At dahil sa pagmamahal ng mga taong patuloy na nagbantay sa akin, tumulo ang isang luha sa aking pisngi. Hindi ito luhang kalungkutan. Ito ay tahimik ngunit tiyak na luhang kagalakan na sa wakas ay bumalik na sa aking mga kamay ang aking buhay. Kinumpirma ko ang schedule para bukas at isinara ang takip ng pluma. Ang kwentong dapat ay tapos na ay dito talaga nagtatapos. At ang tunay kong buhay ay magsisimula dito. Siguradong magiging mas magandang araw ang bukas. Kumbinsido ako doon. Kinabukasan, inanyayahan ko ang mga dating empleyado ng maliit na IT company na pinamamahalaan nun ng aking ama.
pati na rin ang nga kinatawan ng mapangunahing kliyente na nakaalam ng kanilang masasamang gawain dahil sa gulo ngayon at nagsagawa ngang ulat tungkol sa paglilipat ng negosyo at pagbabago ngang pamamahala sa punong tanggapan ng kumpanya. Sa unahang hanay ng venue ay naroon ang mahapon na mukha ni na Romil at Divina. Nakalaya sila pansamantala habang nagpipiyansa at ipinatawag din sa lugar na ito kasama ang kanilang mga abogado. Wala nang mas kahiyahiyang lugar para sa kanila kaysa dito. Dito sa lugar na ipinagmalaki nilang inagaw nila, huhusgahan sila sa harap ng publiko ng taong pinalayas nila ako. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw. Nagsimula akong magsalita sa entablado gamit ang mahinahon ngunit hindi nanginginig na boses. 9 na taon na ang nakakaraan. Tinanggal ako sa kumpanyang ito nang walang dahilan at nawala ang lahat sa akin. Noon, sinabi ng pamunuan na para ito sa pamilya at sa kumpanya at pinalabas akong salarin sa pandarambong. Ngunit, narito ang katotohanan. Ipinakita ko sa screen ang mga ebidensyang tinipon ni Ginoong Santos. Mga palsipikadong minutes, dobleng libro na ebidensya ng pandarambong. At ang kasunduan ng sabwatan na ginawa nila para palayasin ako. Tuwing ipinapakita ang mga ito, maririnig sa venue ang mga buntong hiningang ganggulat, at makikita ang malamig na tingin kina Ramil. Divina, nung pinalayas mo ako, pati ang tulong pinansyal mula sa pamilya ko ay nilustay mo rin, hindi ba? Narito ang kopyang resibo na magpapatunay diyan. Nang itaas ko ang resibo, namula ang mukha ni Divina at yumuko. Wala nang gustong makinig sa palusot na dahil pamilya gaya ng dati. Ramil, mas inuna mo ang kontrol kaysa sa katapatan bilang negosyante. Bilang resulta, nawala ang tiwala ng mga empleyado at nabulok ang pundasyon ng kumpanya. Nangingini ang boses ni Ramil na sumagot. Kung wala ako, mas maagang nalugi ang kumpanya. Nang sandaling iyon, dahan-dahang naglakat mula sa entradang venue ang nga bata. Nasa unahan sila, at may yakap na maliliit na notebook. Iyon ang manual para mag-asal mabait na bata na ipinipilit ni Ramil sa kanila noon. Papa, Mama, hindi niyo na kailangang magsinungaling. Ang inosenteng salitang bata ay nagbigayng tahimik na pagkabigla sa venue. Ang bata mismo ang nagpatunay na sina Ramil at Divina ang pilit na nagpapaarte sa kanila ang pamilyang puno ang kasinungalingan. Natigilan si Ramil at napaluhod sa kanyang kinatatayuan. Wala nang salitang makakapagligtas sa kanila. Hindi na rin itinago ng mga executive at kliyente sa paligid ang kanilang mapanghamak na tingin. Ang maskarangang dating perpektong mag-asawa ay tuluyan ng nadurog. Sa pamamagitan nito, ang karapatan sa pamamahala at lahat ng asset ng kumpanyang ito ay legal na may babalik sa akin. Ang inagaw ninyo ay hindi lang pera o lupa. Ito ang diwangang tapat na pamamahala na binuo ng aking ama at nais kong protektahan. Tumingin ako kina Ramil at Divina at tahimik na binitawan ang huling salita. Haharapin niyo mula ngayon ang legal na parusa. Pero higit pa roon, nawala sa inyo habang buhay ang tiwala ng mga bata na siyang pinakamalaking biktima ninyo. Pasanin niyo ang bigat ng kabayaran na yan habang buhay. Umiyak si Ramil habang nakatakip ang mukha. Si Divina naman ay nakatulala sa kawalan na parang nawalan na ng emosyon. Nakpalakpakan ang matao sa venue. Ito ay hindi papuri sa akin, kundi tunok ng kaluwagan na nabunyak na ang katotohanan. Yumuko ako ng malalim at bumaba ng entablado. Ganap nang naibalik ang aking dignidad. Nawala sa kanila ang lahat ng katayuan at kayamanan na kanilang binuo. Ang natira na lang ay ang nasirang relasyon at kasinungalingan na tinatawag nilang pamilya. Hindi ito marahas na pagbagsak. Ito ay isang napakarealistiko. At walang takas na katapusan kung saan kailangan nilang harapin ang kanilang kasalanan at tiisin ang bigat nito. Nakipagtinginan ako kay Ginoong Santos na naghihintay sa sulok ng entablado at tumango ng bahagya. Tapos, na ang lahat. Ang sandali kung saan gagantimpalaan ang sarili ko na umiyak sa malamig na pasilyo 9 na taon na ang nakakaraan ay narito na ngayon. Lumipas ang ilang buwan mula noong ulat. Walang pinagbago ang tanawin ng lungsod,
Ngunit ang puso ko ay may kakaibang katahimikan na parang nawala na ang hamok na matagal na dumadagan dito. Sina Ramil at Divina ay umalis sa bayang ito matapos harapin ang legal na parusa at maayos ang lahat ng asset. Nagsisimula daw sila ngayon nga buhay na malayo sa dating marangyang pamumuhay sa isang maliit na paupahang apartment. Tinanggihan ng kamag-anak at kakilala na makipag-ugnayan sa kanila bilang dating mga sosyalite. Ang huli nilang inasahan, sa kabalintunaan, ay ang malamig na realidad na sinubukan nilang kontrolin noon. Mayroon pa silang utang na kailangang bayaran habang buhay at ang kabayaran na sugat sa puso nga bata na hindi mawawala. Hindi ito marahas na pagbagsak, ngunit para sa kanila, ito ay walang katapusang pagsubok na araw-araw na ipinapamukha ang dati nilang kayabangan. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko. Sa umaga, binubuksan ko ang bintana at dinidiligan ang kalachuchi sa bakuran. Nasanay na rin sa wakas ang mga bata sa bagong buhay sa lumang bahay na ito at araw-araw na tumatawa habang nagtatakbuhan sa bakuran. Hindi na sila nangingimi sa kahit sino at lumalaki bilang mga ordinaryong bata. Hindi ko may paliwanag kung gaano ako naililitas sa panonot lang sa kanila. Nabawi ng dating kumpanya, ang tapat na pamamahala. Bahagya akong lumayo sa frontline ng pamamahala at nagtatang research institute para ipasa sa susunod na henerasyon ang teknolohiyang pinahalagahan ng aking ama. Hindi tagumpay na nakatayo sa pagsasakripisyo ng iba, kundi isang lugar kung saan may pagmamalaki ng lahat ng kasangkot. Iyon ang marangal na araw-araw na pinangarap ko sa ibang bansa sa loob ng 9 na taon. Isang maaliwalas na linggo. Tumayo ako sa harap ng puntot ng aking ama at tahimik na nagdasal. Natupad ko na sa wakas ang pangako ko. Inugoy ngang hangin ang magadahon ng puno, at dumaan sa aking tainga ang kaaya-ayang tuno. 9 na taon na ang nakakaraan, inagaw sa akin ang lahat at nakatayo ako sa lugar na ito. Ang mabagay na binitawan ko noong araw na iyon ay hindi naman talaga nawala. Ang lahat ay umikot at bumalik sa tamang lugar. Sa daan pauwi, nakita kong nagtatrabaho sa bakuran ang kapitbahay na si Aling Chora. Nang mapansin niya ako, kumawi siya na may nakakasilaw na ngiti. Talagang gumanda na ang mukha mo nitong manakaraan Yumuko ako ng malalim sa kanya. Nilalakat ko ang sarili kong buhay gamit ang sarili kong mapaa. Ang ordinaryong bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano ngayon. Pagkauwi ko sa bahay, nagdodrawing ang nga bata sa sala. Ang iginuhit nila ay larawan ko at ng pluma na pinahalagahan ng aking ama nun. Mama, ito yung time na pinakamatapang ka? Sa direksyon na itinuturo ang mabata, ay nakaguhit ang aking malakas na anyo na pumipili ng kinabukasan gamit ang sariling lakas. Hindi ko nabuburahin ang sarili ko para sa kapakanan ng iba. Hindi na rin ako magsasakripisyo para sa iba. Mabubuhay ako bilang ako. Umupo ako sa desk sa gabi at kinuha ang pluma ng ama. Pumapasok sa bintana ang tahimik na liwanag ng buwan. Hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang maingat na pagbuong araw-araw na tinatawag na ngayon. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha ko sa wakas pagkatapos ng 9 na taon. Binuksan ko ang bagong kwaderno at dahan-dahang sinimulan ang unang pahina. Nakasulat doon hindi ang mga nangyari kahapon o ang puwat sa nakaraan, kundi ang pag-asa para sa bukas. Ang natitirang bakas ng luha sa aking puso ay hindi na kalungkutan. Ito ay patunay ng tahimik at tiyak na kaligayahan na alam lang nakabawing ang kanilang buhay. Inilapak ko ang pluma at dahan-dahang ipinikit ang aking mamata. Siguradong magiging mas magandang araw ang bukas. Habang yakap ang ganitong pakiramdam, mahimbing akong nakatulog. Ang kwentong dapat ay tapos na ay tahimik na nagsisimulang kuminang bilang bagong kwento sa aking makamay.